Sa likod yan ko din, John. Ha? Saan yan? Video mo lang. Ano? Pinapagawa. Isa ko lang. Sa likod ka na. Ganigay mo. Umpisahan na namin tong Mitsubishi na to, Lancer na to. Kawawa naman yung may-ari nito. Bagong overhaul lang daw ito, tapos ganito nangyayari. hindi inayos ang paggawa nito. Yung gumawa nito, hindi ko alam kung matino ang pag-iisip noon. Biro mo, yung distributor kinabit. Mapapakita ko na lang sa picture ko. Yung distributor kinabit, hindi na nakalagay doon sa islat nung housing yung tornilyo. Nakalihis na, kumbaga inipit lang. Tapos ito pag ginawa, yung spacer niya, pinaka-washer niya, valve seal. Nasaan yung pakatinuan ng isip ng tao na to pagka ganon. Sana yung gumawa naman, pagka ganyan, tumbasan naman yung trabaho ng binabayaran naman Wag lang ganyan. Hinatak dito, tino. Tapos ito, butas yung transmission, walang takip. Kaya umahon yung langis. Natanggal mo, Beg? Yun naman pala Tapos titingnan pa namin timing nito. Carburetor, pinalitan, sa ismil daw. Pang 3K, 4K. Sa ismil daw. Diyos ko po, hindi ko na lang pangalan kung kanino yung galing. Spesyalista ng carburetor galing yan. Ginawa namang kawawa itong sasakyan na to. Pati yung may-ari, gumastos 30 mil, nagpatu pa 5,000. Yun lang. Yun ang pag natapat ka sa hindi matino, walang konsyensya ang tao, ganyan mangyayari dyan. Saka ito pump yan. Yung pump na to, power steering pump na to, Walang mga tornilyo, no? walang mga tornilyo. Ang isang tornilyong nakakapit lang, nandito yung G's pa. Yun doon. Mayroon doon isa. Dalawa, puro G's pang maliliit. So napakahusay naman yung nag-convert dito. Sana pagka gumawa talaga, dapat gawing matinuan. Para naman yung belt, ang hirap tanggalin. Kaya tanggalin mo muna dyan sa puno talaga. Itong buong na to, para lang maalis mo yung belt. Pinilit yung napakasikip. Tapos yung ginawang bracket pa, ito. Saan ka ba makakita ng ganito? Matino ba yung taong gumawa nito? Hindi naman nata matino yan. Dali lang, Bega. Bracket niya, para lang makabit yan. Ito. Iangat mo nga, Jun. Iangat mo nga yan. Ayan yung bracket na pang aircon, pang aux fan. Ayan ang kinabit dyan. Sa power steering na yan. Tanggalin ko lang. Ay, nako. Hindi ko lang lubos maisip yung gumawa nito. Bakit ganun? Tapos ganyan ang trabaho. Yung dikit niya, grabe. Lampas-lampas. So ngayon, uulitin ko uli ito. Bagong overhaul daw ito. Gumastos yung may-ari ng 30 mil nito, tas ganito. Sana lang maibalik namin sa tama at maayos. Yung distributor. Kuhanin mo nga distributor doon, papakita ko lang. Nagpalit distributor, nagpalit, carburetor nagpalit, bagong overhaul. Tapos ganyan tumitirik. Wag naman. Ayan ginawa Pinuno ng silikon, kinabit. So, saan nakikita ang kalinisan ng trabaho diyan? Diyan na lang makikita na yung
yung klase ng tao kung gaano kalinis magtrabaho yan. Ito, distributor, bago, surplus. Kinabit. Dapat nasa loob yung tornilyo na to. Nakaganyan. Nasa labas ang tornilyo, washer na lang kumapit dyan. Pati dito sa kabila. Husay naman ang gumawa nito. Kung sino man yun eh. Walang konsensya yun. Pero ganun pa man, itatry namin ibalik sa maayos to. Lalabas dito ng maayos to. Thank you. So yung trabaho na to, babalik ulit sa zero to. Lahat titingnan ko kasi nung pinagawa doon sa machine shop to, pati machine shop sila nagkabit ng piston ring. Binuo na lang ng mekaniko daw ito. So check kung timing nito kung tama nga. Bago namin kakalas-kalasin kasi para makita ko tong piston nitong makinang to, kung paano to ginawa. Ano bang kailangan dyan? Wala ko ratchet. Itong makina na to, napakasimple lang nitong makina na to. Hindi itong makinang napakahirap. Mas madali pa nga sa 4K, 7K, 5K to. Napakadali nitong sasakyan na to. Hindi ako naninisi, kundi ang akin lang eh. Binayaran ka, tumbasan mo ng maayos na trabaho yun. Yun lang katuwiran ko. Hindi yung gagawa ka pera-pera lang, hindi po pwede yun. Sigurado ko, hindi na uulit sa'yo yun pagka nakita ka. Sino ka mang tinamaan ka ng lintik. Kawawa naman yung customer nito. Sige, dahan-dahan. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Hop, tama naman na. Titingnan natin yung timing dito. Sandali lang. Big, kuhanin mo yung pang marker natin doon. Ano ba? Wala tayong puti, ano? Wala. Hindi ba? Sandali. Kasi tayo lang. Ha? Oo, dito ba? Asan na yung straw mahaba dyan? Okay, halika. So ayun, naka-timing na, hindi lang nakikita yung marka ko diyan. Huwag mo nang ano, nasa timing na 'yan. So naka number 1 na rin kami dito. Boot valve close. So pag tumingin ka ng number 1, dito ka titingin sa number 4 na rocker arm. About to open yung intake. Stop ka diyan, tama mo timing, check mo to. Number 1 yang valve, mga rocker arm puro sarado. Close na close, walang play. Oh, yung intake niya walang play. Ito yung short method na pag-a-adjust ng rocker arm. Intake, check yung mga rocker arm, sarado, walang play. Itong intake ng 2, wala rin play. Exhaust number 4, walang play. Yan yung short method na dapat gawin. So ikutin mo doon yun, i-check natin yung sa number 4. So titingnan natin ito, complete revolution. Yan yung number 4 naman. Sige. Dito ka titingin sa intake rocker arm niya. Pagbaba nito, about to open yung intake, sigurado naka number 4 na yon. Ayan, bumaba na yung exhaust. Pag akyat niyan, about to open, hop, sandali, titingin mo yung ano, sige John. Malapit na yon. Ayan na oh. Oh, kunti-kunti lang. Kunti pa, kunti-kunti. Kunti pa. Sige pa. Hop, tama na yan. So, ibig sabihin, naka number 4 na to. May clearance dito. Ito may clearance kunti lang. Yan. Tapos yung intake rocker arm ng number 3, sarado. Ayan. Yung exhaust number 3, number 2, sarado rin. So hindi tama yung ginawang clearance dito sa barbula na to, kaya nagluluko makina nito. Kumbaga natukuran yung mga barbula, singaw. So walang compression maganda. Ayusin muna namin yung clearance ng barbula nito. Try ko pa andarin kahit wala na munang tubig, titingnan kung matino umandar. Yung carburetor na to, ito muna gagamitin namin. Okay, sige, ganito muna gagawin natin. Balik yung langis.
Wala na muna lahat. Magpapaandar lang tayo. Saglit lang naman tayo magpaandar niyan eh. Basta kailangan may langis lang. Ano to? Dito na kumuha ng tornilyo, no? Kinumbert na nga. Mahaba na po. Kaya siguro sa Ismail, ang pagkabili niya rito, dahil nag-convert pa, May adapter na nila. may adapter na nilagay. Kaya siguro umabot na sa Ismail. Grabe yung ginawa rito. Ito na may tornilyo, yung black screw. Yun ang pinasok niya, no? Ito yung sa high speed niya eh. Na butterfly. Ay nako, Mang Ado. Ay, Mang Ado, Mang Kanor. Sino ka man? Sige, try natin. Tingnan natin kung mapapatino natin yan. Try ka na. Tapos ito pa condition ng karburador. Yung sa plunger niya, may spring dapat dito, yung linkage na yan. Ito mechanical type kasi yan. Ayan, nawala na spring. Nakita ko nakaganyan na yan. So paano nga titino itong sasakyan na to? Maraming palpak dito. Grabe. So mamaya paandarin ko to ng naka-open lang muna to. Titingnan ko kung matino umandar. Kung magtatalsikan man yung tatakpan ko lang muna yung cover nito. At saka yung distributor. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun ang pagkakabit. Okay, try na lang muna namin to. Baka mamaya hindi rin mapatino to, yari din ako dito, pero try ko. Walang gasolina to dati kasi kahit anong pump wala. Titingnan pa namin. Ngayon ang luwag ng ano. Sus, tinanggalan niyo ba to? Yan? Ito? Niluwagan ko yan. Niluwagan mo? Oo. May laman ba yung filter? Wala. Alin? Yung filter. Naglalagay tayo ng pump. Parang meron ata eh. Oo, meron. Tapos ito, dapat may maririnig ka ritong puslit. Kanina kasi nung wala pang gasolina ako nilagay, wala. O yan, mayroon na. So aayusin namin yan, nagpa-pump naman siya kaso tanggal yung sa plunger niya eh. Yung linkage niyan. Okay. Okay. Kabit mo nga yan, ate ka. Tanggalin mo yung ano. So ayan yung condition ng spark plug. Basa, makarbon, hindi maganda sunog. So ito naman ngayon yung mga barbola niya, naka 4 ngayon to. So walang clearance. Walang clearance. Walang clearance. Kasi itong uno kasi naka 4 kami, both valve close to, walang clearance dapat to. So walang clearance lahat. Yung number 3 na intake, wala rin. Yung exhaust number 2, sarado rin. So maaring isa sa problema yan, hindi tama yung pag-adjust ng barbula. Hindi ko malaman kung bihasa na yung gumawa nito, malamang may kulang pa yun. So try namin iayos to. Ginawang 0-0 to talaga eh. Pero hindi, talagang dikit na nakaano to. Ayun, walang play. Walang play. So barbula nito hindi nakasarado mabuti. May tukod. Spark plug niya. Lagyan na ng malaking washer. Nilagyan ng washer dito na pinakapit, kumbaga na out sa place ng tamang kalalagyan niya yan. So i-check ko lang kung bakit ganoon. Saan ba yung number 1 nito? Tapat mo nga ito din yan. Yung 1 Ito. 2. Ito yung 3. Ito yung 4. So 1, saan yung 1? Ito? Yan. 1. Tapos 2. Mali ha. Tika ha, dali lang ha. Tanggalin mo to para ma-visual natin mabuti. Ano mo yan din. Tanggalin mo. So, susunod tayo sa tamang ikot na ginagawa niya. Alin mahaba? Yung mahaba. Yan yung uno. Saan? Yan. So dito nagmula yung uno niya. Ngayon nasa 4 tayo kasi nilipat natin sa 4 yan eh. Alin ba? Dapat nakatutok sa 4 yan. Yan 4. So titingnan natin kung yan eh nasa 4. Saan ba yun? Ito ba yan? Ito? No, lagay mo ron. Ano ba yung may inibig? Cellphone ko yata.
Walang yung cellphone kaya maingay yung cellphone, kaya ganyan yung cellphone eh. So nasa 4 to. Naka 4 naman. Nasa 4 yan, nakatutok. Okay yan, walang problema dito. Ang hindi ko maintindihan sa kanila, bakit ito inalis, nilabas nila. Ganito kasi nangyari niyan eh. Pause ka muna sandali. Paano ba to? Bakit dito? Hindi, ano yan, sa ground yan. Oo nga, binalik mo lang. Binalik ko lang para hindi maano. Yan mo na yan, putang inang ground, daming ground. Nakaganyan ba yan dati? Oo, nakaganyan. Yan. Yan, ganyan. 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 Yan. Tapos yung tornilyo nila, Nakadikit, kapit lang dyan. dito. Ganyan. Yan. Big, Kaya yung isa mahaba yung tornilyo. Yan. Yan, nakaganyan. Grabe ano. Ganyan yung ginawa nila dyan, no. Nung dumating sa akin to, ganyan ginawa, samantalang ang tama niyan, ay dapat siya dun sa ano na yun, yung ganyan. Tsaka mo ilalagay to. Para lang makuha niya yung tamang timing niya, inangat niya ng husto yun. Tama-tama, ito naka number 4 kami. So ito yung number 4. Tama, yung rotor niya nasa 4 nga. So okay tayo dyan, wala tayong problema dyan. Hindi ko ibabalik sa dating position nito. Diyan ko siya kukuhanin sa tama. Nakakapagtaka lang bakit nila ginawa ng gano'n. Tama naman pala yung ano dyan. Hindi nila makuha yung tamang andar, kaya doon nilagay. Yun. Hindi nila makuha yung tamang andar niyan. Pinilit nila doon kasi yun doon siya umaandar. May problema kasi wala sa mga barbulan niya. So ibalik mo na muna to. O kaya dito lang muna to. Hindi ba natin Saan ba yung tornilyo? O paandarin nga pala. Subukan kong paandarin yan. Linisin mo kaya muna yung spark plug. Okay na yan, big. So ito, nalipat na namin sa uno. Naka-top dead center na. Tapos na kami sa 4 kasi yun ang nahuli kanina, yun ang inuna namin. So ngayon ito sa number 1. Wala talagang play oh. Tukod talaga. Yung dos, tukod din. Yung number 3 na exhaust, tukod din. Ito yung short method na gagawin ko. So dalawang ikutan ng makina, tapos na-adjust mo na lahat yung barbulan niya. Okay, tingnan mo, walang pa-play oh. Walang play. Wala kang naririnig. So patayin mo muna yung play ng clearance oh. Itong exhaust number 3 ang hindi ko pa na-adjust. Ayan oh, wala kang maririnig diyan. Sarado 'yan. Pero ito na-adjust na. Meron ka na maririnig. Sikat ka muna. So ito na ngayon yung walang clearance na clearance na namin. Ayan, may naririnig ka na diyan, may play na. Ito rin oh. So ito na lang ang hindi pa na-adjust, i-adjust ko na lang ulit. So ayan. Na-adjust na, may clearance na rin. So ito na lang ang i-adjust pa. Push ka. Nagkaroon na siya ng clearance. Ayan, may clearance na yan. Yung exhaust niya, mayroon na rin. Doon sa nagtataka kung bakit hindi ko pinakita yung filler gauge, hindi ko talaga pinakita yun. Kasi nga, dahil dito sa mga rocker arm na maluluwag na ang bushing, hindi ko na siya pwedeng gamitan ng filler gauge. Ang ginamit ko dyan is filling gauge. So yun, malinaw yan. Kaya hindi ko na ginagamitan ng filler gauge dahil sa mga offset ng mga bushing. Maluluwag na, worn out na. So hindi mo pwedeng gamitan ng filler gauge kasi hindi mo makukuha yung tama niyan. So ang pinakamaganda, filling gauge ang gagamitin dyan. Alam nyo na yun kung ano yung filling gauge na yan. Hindi ko na imumustra kung ano yun. Okay. Ito na yung cover. At yan ang sitwasyon ng cover ngayon. Mga pit-pit na yung butas niyan dahil sobrang higpit. Hindi ko ibabalik ng ganyan pero pansamantala takpang ko. Nagulat naman ako dito sa pagbukas ko na to. Mahusay nga talaga yung gumawa nito, tinan mo. Para lang lagyan ng interior ata yan. Tanggalin mo mga gamit na. Kasi wala nang wala nang ikot-ikot na lang. Kaya ganon.
Pwede naman gawin to eh. Teka, gagawin ko ha para ay wala yung guma pala, kaya ganun. Teka. Guma ba to? Diyan, tinan mo, nandito pa ba yung guma? Ibalik, gagawin natin to para lang ma-fresh tong guma nito. Okay? Pinapakita ko lang, dinudocument ko lang yung mga nangyayari dito, hindi dahil sa kung ano pa man. Ginawan ko lang ng video ito dahil ako na ang gumawa nito, ayaw ko sa akin lahat ang sisi dito. So ayan ang itsura niyan, pero hindi ko na ibabalik ito. Lahat pinapakita ko lang para at least for the record to sa gawa namin. Dumating ito talaga siya. So babaguhin namin to, hindi maging ganito to pagka naayos na lahat. Pero ikukonsulta ko pa rin sa may-ari kung ipapa-open niya uli ito para mas ma-reseal kong mabuti, kasi mas komportable ako pagka sa akin ang nanggagaling ang gawa. Dahil alam kong hindi ko lulukuhin may-ari nito. Kaya nilagyan ng guma yun dahil umiikot-ikot na lang ito. So gagawin ko, titinan ko kung mapipress niya ito. Pause ka muna. So ito talaga yun, pang-EDVA naman to, pang-Toyota to. So try ko ilagay ito rito para magkaroon lang ng seal to, pero pabubukahin ko muna to, baka hindi kasi kumapit. Gano'n ko laki ba? Malaki rin ano? Nakakaya. So ayan, pangkap talaga yan. Titingnan natin kung kaya niyang mag-hold. Hindi kaya, makapal. So kailangan natin ibuka ng konti. Bawal mabasag. Kung hindi, babawasan natin yung buka. Ako, tayo dyan. Bukas. Lungnos dapat dyan. Ito yung pamalit namin dito sa ginawang pang shield niya. Ito, makapal. So ito, tatapon na namin yan. Pause ko muna. Ayun oh. Diba? Masikip na oh. Kailangan lang ng proper na trabaho para hindi mapulaan yung trabaho. So testing muna kami dyan. Huwag ka muna big. Patay. Nakarekta na rin pan. Tanggalin ko muna yung pan. Sige, subukan mo. Start mo nga uli. Start. Dali. Kita mo. Maandar naman kailangan na talaga ng ano. Gulat ako. Parang gustong tumakbo eh. Gulat po ako. Gusto na niya tumakbo. Ba't tatakbo, Beg? Subukan mo nga. Sige. Sige. Start mo nga uli. Patay, at least may minor na. Dali ha. Sige nga uli, start. Start.